Isang hamak na katulong lang ako sa Riyadh. Ngunit bakit kailangang turingan akong basura? Itinapon ni Senyora Nadia ang dangal ko sa putikan. Pinalabas na magnanakaw sa harap ng lahat. Ang dugong dukha kailanman ay hindi magiging kasing linis ng sa amin. Sabi niya habang dinuduraan ang pagkatao ko. Pero sa gitna ng hapdi, isang tinig ang bumasag sa katahimikan. Si Rahim, ang aking amo. Ang lalaking pinili kong mahalin sa kabila ng bawal. Lalaban ba ako o mananatiling anino sa disyerto? Ito ang aking kwento. Isuot mo ito para makita ng lahat kung gaano kakatingkad magnakaw. Ang boses ni Senyora Nadia ay parang matalim na kislap ng kidlat na humiwa sa katahimikan ng malawak na sala. Ang bawat salita niya ay tila latigo na humahampas sa pagkatao ni Terry, habang ang mga panauhing naroon ay nakatingin ng may halong pandidiri at pangutya. Sa mga sandaling iyon, si Terry ay nakaluhod pa rin sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Hawak ang basahan na basang-basa ng tubig at sabon. Ang kanyang mga kamay ay namumula at kumikirot. Dahil sa maghapong paglilinis, isang sakripisyong ginawa niya ng buong puso dahil alam niyang ito ang gabi ng pag-alala sa yumaong asawa ng kanyang amo. Gusto niyang maging kagalang-galang ang bawat sulok ng mansyon para kay Senyor Rahim, ngunit ang tapat niyang serbisyo ay tinumbasan ng isang madilim na bitag. Dahan-dahang binitawan ni Senyora Nadia ang gintong kwintas, ang paboritong alahas ng yumaong asawa ni Rahim, at hinayaan itong bumagsak ng direkta sa bulsa ng madungis na apprentice ni Terry. Ang tunog ng bakal na tumama sa tela ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang dangal. Madam, please, wala po akong ginawa. Kanina pa po ako rito sa sahig. Naglilinis para sa inyo. Po ang panginginig ng boses ni Terry ay bahagyang nalunod sa sarili niyang mga luha na nagsisimula ng pumatak sa marmol. Huwag ka nang magmalinis, Teresita. Ang isang katulong na kagaya mo, kahit anong bango ng pabango ang gamitin, amoy lupa pa rin. Ang dugong dukha ay kailanman hindi makakatakas sa tukso ng yaman na hindi naman sa kanila. Ang patuloy na pag-atake ni Nadia, habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at tagumpay. Inikutan niya si Terry. Tinitingnan nito na tila isang basurang kailangang itapon sa gitna ng disyerto. Ang loob ni Terry ay tila isang gusaling dahan-dahang gumuguho. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na humahampas sa kanyang dibdib. Naisip niya ang kanyang ina sa pangasinan, ang mga kapatid na umaasa sa bawat sentimong ipinapadala niya. Paano na sila kung mabansagan siyang magnanakaw? Paano na ang pangarap na maiyaon sila sa hirap kung ang tanging sandata niya, ang kanyang dangal, ay ninanakaw na rin sa kanya? Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan, isang uri ng panghihina na hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa bigat ng kawalang katarungan. Ang mga pigil na hikbi ay bumara sa kanyang lalamunan, at ang bawat hininga niya ay tila punyal na sumasaksak sa kanyang baga. Ang lahat ng sakripisyo niya sa loob ng maraming buwan, ang pagtitiis sa puyat at pagod, ay nawalan ng halaga sa loob lamang ng isang segundo dahil sa kasinungalingan ng isang babaeng walang puso. Biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon at ang malamig na hangin mula sa labas ay humalik sa mainit at tensyonadong silid. Pumasok si Rahim. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad, ngunit may bakas ng matinding pagod sa kanyang mukha. Agad na lumapit si Nadia sa kanyang kapatid. Ang mukha nito ay biglang nagbago mula sa pagiging halimaw tungo sa isang biktima. Rahim, salamat at nandito ka na. Itong katulong mo, ninakawan tayo. Ang kwintas ng asawa mo, itinago niya sa bulsa niya. Lalong napayuko si Terry. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa basahang hawak. Hawak niya hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Hinihintay niya ang galit ni Rahim, ang pagpapaalis sa kanya, o marahil
ang mas masakit na salita na tatapos sa lahat ng kanyang pag-asa. Ngunit ang boses na narinig niya ay hindi puno ng puot. Ibigay mo sa akin ang kwintas, Nadia. Ang mahinahon ngunit mariing utos ni Rahim. Kinuha niya ang alahas mula sa apprentice ni Terry at tiningnan ng katulong na nanginginig pa rin sa sahig. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Isang katahimikan na tila humihinto ang oras para sa lahat ng naroon. Lumapit si Rahim kay Terry at hinawakan ang kanyang siko upang tulungan siyang tumayo. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang kuryenteng gumising sa namamanhid na damdamin ni Terry. Hindi siya magnanakaw. Ang deklarasyon ni Rahim na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Tiningnan niya ang kanyang kapatid nang may matalim na paninindigan. Dahil ako ang nagbigay niyan sa kanya. Siya ang tanging tao sa bahay na ito na nag-aalaga sa mga alaala ng asawa ko nang may tunay na malasakit. Hindi kagaya ninyo na puro paimbabaw lamang. Napaatras si Nadia. Ang kanyang mukha ay namutla sa kahihiyan habang ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Samamantala, si Terry ay nakatitig lamang kay Rahim. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at pasasalamat. Sa kabila ng kaligtasang ibinigay ng kanyang amo, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Isang tanong na tila isang tinik na bumaon ng malalim sa kanyang puso. Bakit handang magsinungaling ang isang makapangyarihang lalaki para sa isang hamak na katulong na kagaya niya? At anong kapalit ang hihingin ng tadhanang ito mula sa isang pusong wala namang maibibigay kundi ang kanyang katapatan? Sa pag-alis ng mga panauhin, ang bawat yabag ng kanilang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila mga huling patak ng ulan pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Nanatiling nakatayo si Rahim. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang mamahaling pantalon habang ang kanyang tingin ay malayo at tila may malalim na iniisip. Si Terry, nakakatayo pa lamang sa tulong ng amo, ay naramdaman ang muling pagbabalik ng distansya sa pagitan nila. Isang pader na gawa sa ginto, kapangyarihan at tradisyon na hinding-hindi niya kayang tawirin. Umakyat ka na sa silid mo, Teresita. Magpahinga ka na. Ang malamig at tipid na utos ni Rahim, hindi man lamang tumitingin sa kanyang mga mata. Ang init ng kanyang palad kanina ay mabilis na naglaho, pinalitan ng isang formalidad na nagpaalala kay Terry na siya ay nananatiling isang empleyado lamang sa ilalim ng bubong na ito. Bago pa man makahakbang si Terry, ang boses ni Nadia ay muling humiwa sa hangin, puno ng lason at pait. Huwag mong isiping ligtas ka na, Teresita. Ang ginawa ni Rahim ay pagliligtas lamang sa pangalan ng pamilya, hindi sa'yo. Isang pagkakamali ang manatili ka rito. Dahil sa bawat sulok ng mansyong ito, ikaw ang dumi na hindi kayang linisin ng kahit anong sabon. Pagkatapos ng mga salitang iyon, ang tunog ng mabibigat na hakbang ni Nadia paakyat ng hagdan ay nag-iwan ng isang nakakabinging katahimikan sa malawak na sala. Pumasok ang malalim na gabi sa mansyon ng mga Al-Fayed, ngunit ang antok ay tila isang estranghero para kay Terry. Habang nakahiga sa kanyang maliit na higaan sa kwarto ng mga katulong, ang bawat salita ni Nadia ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang gunita. Ang hapdi ng pagkakainsulto ay mas matindi pa sa pagod ng kanyang katawan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, isang manipis na tinig ng pagtangis ang narinig niya mula sa kabilang bahagi ng mansyon. Mabilis siyang tumayo at tinunto ng pinagmumulan ng tunog. Sa loob ng silid ni Yosef, ang bunsong anak ni Rahim, nakita niya ang bata na nanginginig sa ilalim ng kanyang kumot. Ang mga mata ay nakapikit ng mariin habang bumubulong ng salitang mama. Ang bata ay muling dinadalaw ng masamang panaginip tungkol sa kanyang pumanaw na ina. Walang pag-aalinlangan, lumapit si Terry at dahan-dahang umupo sa tabi ng kama. Hinaplos niya ang pawisang noo ni Yosef. Ang kanyang mga daliri ay marahan at puno ng pagmamahal.
Nagsimula siyang humuni ng isang lumang himig mula sa kanyang lalawigan, isang oyaye na laging kinakanta ng kanyang sariling ina noon sa Pangasinan. Ang malambing na tono ng kanyang boses ay tila isang banayad na haplos na nagpakalma sa naguguluhang isipan ng bata. Dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Yusef at nang makita si Terry, ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na kumapit sa laylayan ng damit ng katulong. "Stay here, Terry! Please!" Ang pakiusap ng bata sa wikang Ingles, ang kanyang boses ay puno ng pangungulila. Sa mga sandaling iyon, hindi na naisip ni Terry ang kanyang katayuan. Ang tanging mahalaga ay ang nag-iisang pusong nangangailangan ng kalinga. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-awit, isang kanta tungkol sa mga bituin at dagat, hanggang sa muling lumalim ang paghinga ni Yusef at tuluyang makatulog ng payapa. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag nang marinig ni Terry ang tunog ng pagbukas ng pinto. Sa anino ng pintuan, nakatayo si Samira, ang panganay na anak ni Rahim. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng pasasalamat, kundi ng isang matinding puot at paninibugho. "Anong ginagawa mo rito? Don't ever think you can replace my mom. You are just a maid, and that's all you'll ever be." Ang bulong ni Samira na puno ng muhi bago ito tumalikod at mabilis na lumakad palayo. Nanatiling nakaupo si Terry. Ang kanyang puso ay tila muling piniga ng isang higanting kamay. Ang bawat pagtatangka niyang magbigay ng kabutihan ay tila palaging nauuwi sa maling interpretasyon. Sa kanyang paglabas mula sa silid ni Yusef, dumaan siya sa madilim na pasilyo patungo sa kusina upang kumuha ng tubig. Ngunit napatigil siya nang makita ang liwanag na nagmumula sa bahagyang nakabukas na pinto ng library ni Nadia. Kailangang mawala ang babaeng iyan sa lalong madaling panahon. Ang boses ni Nadia ay mababa, ngunit puno ng determinasyon, tila nakikipag-usap sa isang tao sa telepono. "Hindi ko papayagang masira ang reputasyon ng pamilya dahil sa isang Pilipina. Kung hindi siya aalis ng kusa, gagawa ako ng paraan na kahit si Rahim ay hindi siya kayang iligtas. Sisiguraduhin kong sa susunod na aalis siya rito, wala na siyang mukhang maihaharap sa mundo." Napahawak si Terry sa malamig na pader. Ang kanyang tuhod ay nanghihina, habang ang bawat salita ni Nadia ay tila isang hatol ng kamatayan na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng dilim, napagtanto niya na ang kaligtasang ibinigay ni Rahim kanina ay simula lamang pala ng isang mas madilim at mas mapanganib na laban para sa kanyang buhay at dangal. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng library ay tila mga gintong daliri na humahaplos sa mga lumang aklat at sa makapal na alikabok na sumasayaw sa hangin. Sa loob ng silid na yon, tanging ang mahinang pag-usad ng bolpen ni Rahim sa ibabaw ng papel at ang banayad na paggalasgas ng basahan ni Terry ang bumabasag sa katahimikan. Tahimik na nagtatrabaho si Terry, tila isang aninong maingat na kumikilos upang hindi mabulabog ang konsentrasyon ng kanyang amo. Inayos niya ang mga nagkalat na dokumento sa gilid ng mesa, hindi lamang basta inililigpit, kundi maingat na itinatabi ayon sa kahalagahan ng mga ito. Napansin ni Rahim ang bawat galaw ng babae, ang paraan ng paghawak nito sa mga gamit na tila bawat bagay ay may buhay at nararapat na ituring ng may paggalang. "Bakit mo ginagawa iyan, Teresita?" tanong ni Rahim, habang hindi inaalis ang tingin sa mga dokumento. Ang ibang katulong ay basta na lamang itinatambak ang mga papel na yan sa isang tabi. Napatigil si Terry. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanigas sa ibabaw ng isang mamahaling folder. "Dahil alam ko pong mahalaga ang bawat salitang nakasulat dito para sa inyo, senyor. Sa amin sa Pangasinan, itinuro ng nanay ko na ang pag-aalaga sa gamit ng iba ay pagpapakita rin ng paggalang sa taong nagmamay-ari nito." Ibinaba ni Rahim ang kanyang panulat at sa unang pagkakataon, sa umagang iyon, sinalubong niya ang tingin ni Terry.
May kung anong init ang nanuot sa kanyang dibdib. Isang uri ng paghanga na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang mansyong ito ay laging puno ng mga taong naglilingkod dahil sa sahod. Ngunit si Terry ay naglilingkod dahil sa isang malalim na prinsipyo at busilak na puso. Hindi ka lang basta katulong dito, Teresita. Ikaw lang ang nakakaintindi kung paano gawing tahanan ang isang gusaling gawa sa semento at bakal. Bulong ni Rahim. Ang kanyang tinig ay mababa at puno ng senseridad. Dahilan upang makaramdam si Terry ng isang kakaibang pintig sa kanyang puso. Isang kaba na may halong tamis. Habang inaabot ni Terry ang isang baso ng tubig para ilapit sa amo, napansin ni Rahim ang mga kamay ng babae. Ang mga daliri ni Terry ay namumuti. Ang balat ay tuyo at may mga maliliit na bitak dahil sa madalas na pagkakababad sa matatapang na kemikal ng sabon. Isang kurot ng awa at panunumbat ang naramdaman ng lalaki. Mabilis siyang tumayo at lumapit sa isang cabinet. Kinuha ang isang maliit na lalagyan ng mamahaling ointment na gawa sa mga natural na langis. Ibigay mo ang iyong mga kamay, utos ni Rahim. Bagamat nag-aalinlangan, dahan-dahang iniabot ni Terry ang kanyang kanang kamay. Marahang hinawakan ni Rahim ang mga daliri ng babae. Ang balat nito ay magaspang, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamahalagang kamay na nakita niya sa loob ng mahabang panahon. Dahan-dahang ipahid ni Rahim ang gamot sa mga sugat ni Terry. Ang lamig ng ointment at ang init ng mga daliri ni Rahim na humahaplos sa kanyang balat ay tila isang gamot na hindi lamang para sa kanyang sugat, kundi para na rin sa kanyang nagdurusang kaluluwa. Sa sandaling iyon, ang paligid ay tila naglaho. Wala ang riyad, wala ang diskriminasyon, at wala ang mga pader na naghihiwalay sa kanila. Ang tanging naroon ay dalawang pusong nagtatagpo sa gitna ng isang simpleng paglingap. Napatingin si Terry sa mukha ni Rahim. Nakita niya ang maliliit na gatla sa noo nito at ang pagod sa kanyang mga mata. Sa kabila ng yaman at kapangyarihan, ang lalaking ito ay kasing ulila rin niya. "Salamat po, senyor," bulong ni Terry. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa matinding emosyon. Ngunit ang mahiwagang sandaling iyon ay biglang napigtas nang ang pinto ng library ay bumukas ng malakas. Tumama sa dingding na naglikha ng isang marahas na ingay na tila isang babala. Doon sa may pintuan nakatayo si Nadia. Ang kanyang mukha ay parang isang madilim na ulap na nagbababadya ng isang malupit na unos. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa magkadikit na mga kamay ni Rahim at Terry. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat at nakakasakal. Ang bawat segundo ng pagtititigan ni Nadia at ng dalawa ay tila isang mitya na dahan-dahang nauubos, naghihintay ng isang pagsabog na tuluyang wawasak sa marupok na kapayapaang sinisikap nilang buuin. Ang silid ni Senyora Nadia ay puno ng halimuyak ng mamahaling insenso, isang amoy na tila sumasakal sa bawat hininga ni Terry, sa halip na magbigay ng kalmado. Sa loob ng silid na ito, ang karangyaan ay tila isang malamig na bilangguan. Nakaupo si Nadia sa kanyang upuang gawa sa pilus. Ang kanyang mga mata ay matalas at mapanghusga habang pinagmamasdan ang katulong na nakatayo sa kanyang harapan. Nananatiling nakayuko, ngunit may bakas ng tibay sa mga balikat. Isang makapal na bugkos ng pera ang inilapag ni Nadia sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng papel na tumama sa kahoy ay tila isang insulto na umalingaw-ngaw sa pandinig ni Terry. "Alam ko ang laro mo, Teresita." Simula ni Nadia, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng lason. "Huwag mong isiping ang pagpahid ni Rahim ng gamot sa mga kamay mo ay tanda ng pag-ibig. Si Rahim ay isang negosyante. Ang ginagawa niya ay isang eksperimento lamang, isang pagsubok kung hanggang saan ang itatagal ng iyong katapatan sa ilalim ng kanyang pagpapakitang tao. Patingin mo, bakit nanne? Hoy,
Naramdaman ni Terry ang pagkirot ng kanyang dibdib, hindi dahil sa sugat sa kanyang mga kamay, kundi dahil sa pagdududang pilit na itinusok ni Nadia sa kanyang isipan. Mabuti ang puso ni Senyor Rahim, Madam. Mahinahon niyang sagot, bagamat ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Nadia. Mabuti o sadyang mapaglaro? Ang mga lalaking katulad niya ay mahilig sa mga proyekto. At ikaw, Teresita, ang kanyang bagong libangan. Pagkatapos niyang mapatunayan na kaya niyang pasunurin ang isang katulong sa isang haplos lang, itatapon ka rin niya na parang basahan. Kunin mo ang perang ito. Higit pa ito sa sahod mo sa loob ng 2 taon. Umalis ka na bago ka patuluyang maging katatawanan sa pamilyang ito. Tinitigan ni Terry ang bukos ng pera, ang solusyon sa maraming problema ng kanyang pamilya sa Pangasinan. Ngunit nang muli niyang maramdaman ang haplos ng ointment sa kanyang mga daliri, naalala niya ang init at ang paggalang sa mga mata ni Rahim. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang paningin at sinalubong ang mga mata ng senyora. Madam, ang kahirapan ay hindi nangangahulugang kawalan ng dangal. Maaaring wala akong yaman na katulad ng sa inyo, pero ang puso ko ay hindi kailanman magiging isang kalakal na pwedeng bilhin at bayaran. Ang bawat salita ni Terry ay malinaw at puno ng paninindigan. Hindi ko po kailangan ng pera ninyo kung ang kapalit nito ay ang pagtalikod sa katotohanang nakita ko sa mga mata ni Senyor Rahim. Ang mukha ni Nadia ay namula sa matinding galit. Ang kanyang mga daliri ay mariing kumapit sa gilid ng kanyang upuan. Magsisisi ka, Teresita. Tandaan mo ang araw na ito dahil ito ang huling pagkakataon na inalok kita ng kaligtasan. Sa isang marahas na kumpas ng kamay, pinalabas ni Nadia si Terry sa kanyang silid. Paglabas ni Terry sa pasilyo, ang kanyang mga tuhod ay tila naging halaya sa panghihina. Sumandal siya sa pader, pilit na kumukuha ng lakas mula sa malamig na semento. Sa kanyang paglalakad, patungo sa kusina, nakita niya ang isang sobreng asul na iniwan sa ibabaw ng counter. Isang sulat mula sa Pilipinas. Mabilis niyang binuksan ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kaba. Ngunit ang bawat salitang nabasa niya ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang buong pagkatao. Ang sulat ay mula sa kanyang kapatid. Ang kanilang maliit na bahay ay pinuntahan ng mga armadong lalaki, mga maniningil ng utang na hindi na kayang bayaran ng kanyang ina. Ate, kailangan namin ng pera. Natatakot kami. Sabi nila, kung hindi kami makakabayad sa loob ng 1 linggo, wala na kaming matitirhan. Maawa ka, ate. Napaupo si Terry sa sahig ng kusina. Ang sulat ay nalaglag mula sa kanyang mga kamay. Ang tagumpay niya laban kay Nadia kanina ay biglang naglaho, pinalitan ng isang matinding takot at kawalang pag-asa. Sa isang panig, naroon ang kanyang dangal at ang ugnayang nagsisimula pa lamang kay Rahim. Sa kabilang panig, ang buhay at kaligtasan ng kanyang pamilya. Habang ang gabi ay bumabalot sa Riyadh, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan na tila mga alon sa gitna ng bagyo. Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang anak para sa kanyang pamilya? At sapat ba ang pag-ibig upang protektahan siya mula sa mga laso ng mundong ito? Ang gabi sa Riyadh ay may dalang kakaibang lamig, isang uri ng ginaw na tila nanunuot hanggang sa kaibuturan ng mga buto. Sa itaas ng malawak na balkonahe ng mansyon, ang mga bituin ay nagmumukhang mga bubog na nakakalat sa madilim na pilus ng langit. Malayo ito sa ingay ng mga kuliglig at amoy ng alat ng dagat sa Pangasinan. Ngunit sa gabing ito, ang katahimikan ng disyerto ang tanging nakakaintindi sa bigat na dinadala ni Terry. Hawak pa rin niya ang lukot na sulat mula sa kanyang kapatid. Ang bawat salita roon ay tila mga anay na dahan-dahang kumakain sa kanyang pag-asa. Napatitig siya sa kawalan. Iniisip kung paano niya maitatawid ang pamilya
nang hindi isinasakripisyo ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya, ang kanyang dangal. Ang ganda ng mga bituin, hindi ba? Ngunit tila mas malayo ang tingin mo kaysa sa kanila. Halos mapatalon si Terry sa gulat nang marinig ang malalim at baritonong boses ni Rahim. Nakatayo ang lalaki sa kabilang dulo ng balkonahe. Ang kanyang puting thobe ay bahagyang humahampas sa kanyang binti dahil sa ihip ng hangin. Hindi na malaya ni Terry na naroon din pala ang kanyang amo, tila isang aninong bahagi na rin ng kadiliman. "Senyor, pasensya na po. Hindi lang po ako makatulog," mahinang sagot ni Terry habang mabilis na itinago ang sulat sa kanyang bulsa. Lumapit si Rahim. Ang bawat hakbang niya ay walang tunog sa ibabaw ng makinis na tiles. Huminto siya sa tabi ni Terry, sapat na malapit upang maamoy ng babae ang banayad na bango ng sandalwood at oud na laging dala ng kanyang amo. "Hindi ka marunong magtago ng nararamdaman, Teresita. Ang iyong mga mata ay laging nagsasabi ng totoo, kahit na piliting tumahimik ng iyong mga labi." Huminga ng malalim si Rahim at tumingin din sa malayo. "Minsan, naiinggit ako sa mga bituin. Malaya sila. Walang pamilyang umaasa sa bawat desisyon. Walang kumpanyang kailangang pasunurin. Dito sa loob ng mansyong ito, ako ang hari. Ngunit pakiramdam ko ay ako rin ang bilanggo." Napalingon si Terry kay Rahim. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang isang bahagi ng lalaki na hindi kailanman ipinapakita nito sa iba. Ang pagiging marupok at pagkauhaw sa tunay na koneksyon. "Lahat po tayo ay may kanya-kanyang kulungan, senyor," bulong ni Terry. "Ang sa inyo po ay ginto. Ang sa akin naman ay gawa sa hirap at obligasyon." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rahim. "Siguro nga. Pero sa gitna ng lahat ng ito, ikaw lang ang nakakita sa akin bilang isang tao, hindi bilang isang alfayed." Biglang umihip ang isang malakas at malamig na hangin mula sa disyerto. Dahilan upang mapayakap si Terry sa kanyang sariling mga braso dahil sa ginaw. Nakita ito ni Rahim. Nang walang sabi-sabi, hinubad niya ang kanyang suot na itim na coat na nakapatong sa kanyang balikat at maingat na ipinatong ito sa mga balikat ni Terry. Ang init na nagmumula sa tela, ang bigat nito, at ang amoy ni Rahim na bumalot sa kanya ay nagdulot ng isang matinding kuryente sa buong katawan ni Terry. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng kanyang dibdib. "Senyor, wag na po. Nakakahiya." Pilit na pagtanggi ni Terry, ngunit hinawakan ni Rahim ang kanyang mga balikat upang pigilan siya. "Manatili ka lang ganyan," bulong ni Rahim. Ang kanyang mga kamay ay nanatili sa mga balikat ni Terry ng ilang segundo nang mas matagal kaysa sa kinakailangan. Dahan-dahan niyang iniharap si Terry sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit na, sapat na upang maramdaman ni Terry ang mainit na hininga ni Rahim sa kanyang pisngi. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng problema tungkol sa sulat, kay Nadia, at sa utang sa Pilipinas ay tila naglaho. Ang tanging mundo na umiiral ay ang maliit na espasyo sa pagitan nilang dalawa. Ang mga mata ni Rahim ay puno ng katanungan, ng pagnanasa, at ng isang uri ng pag-ibig na matagal na niyang ibinaon sa limot. Dahan-dahang inilapit ni Rahim ang kanyang mukha sa mukha ni Terry. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit. Napapikit na rin si Terry. Ang kanyang buong pagkatao ay tila sumusuko sa tamis ng sandali. Ngunit bago pa man magdikit ang kanilang mga labi, isang matinis na tunog ng pagtangis mula sa loob ng mansyon ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang iyak ni Yusef ay umalingaw-ngaw sa mga pasilyo, puno ng takot at pangungulila. Mabilis na napahiwalay si Terry. Ang kanyang mukha ay nag-aapoy sa hiya at kaba. Ang coat ni Rahim ay bahagyang nalaglag mula sa kanyang balikat. "Sa si Yusef po. Kailangan niya ako," nautal na sabi ni Terry bago mabilis na tumalikod at tumakbo papasok sa mansyon.
Naiwan si Rahim na mag-isa sa balkonahe. Ang kanyang kamay ay nakataas pa rin sa hangin. Tila sinusubukang abutin ang isang panaginip na mabilis na naglaho. Tumingin siya sa kanyang coat na naiwan sa sahig at pagkatapos ay sa madilim na langit. Alam niyang mula sa gabing ito, wala nang babalik sa dati. Ang apoy na nagsimulang mag-alab sa pagitan nila ay hindi na kayang patayin ng kahit anong lamig ng disyerto. Ngunit ang kapalit nito ay maaring isang sunog na tutupok sa lahat ng kanilang pinahahalagahan. Nasaan ang mga dokumento, Teresita? Huwag mong sabihing pati ang kinabukasan ng kumpanya ni Rahim ay binalak mo ring nakawin. Ang tinig ni Senyora Nadia ay pumutok sa loob ng library na tila isang latigo na tumama sa gitna ng katahimikan ng umaga. Ang mga mata niya ay nanlilisik, puno ng tagumpay, sa likod ng pagkukunwari ng galit. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang bakanteng folder na dapat sana ay naglalaman ng mga pinakaimportanteng kontrata para sa bagong proyekto ni Rahim. Ang paggalasgas ng folder habang ibinabalibag niya ito sa mesa ay naglikha ng isang tunog na tila babala ng isang darating na unos. Si Terry ay napatigil sa pagwawal. Ang kanyang puso ay biglang lumubog sa kanyang dibdib. Madam, wala po akong kinuha. Inayos ko lang po ang mga yan kahapon, gaya ng utos ni Senyor Rahim. Ang sagot niya, habang ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na niya maitago. Ang lamig na nananalaytay sa kanyang mga ugat ay tila nagyayelo sa kanyang buong pagkatao. Pumasok si Rahim sa silid. Ang kanyang noo ay nakakunot at ang muka ay bakas ng matinding pagkabahala. Ang mga dokumentong yon, ang buhay ng kanyang negosyo sa Riyadh. Nadia, anong nangyayari rito? Bakit kailangang sumigaw? Tanong niya. Ngunit ang kanyang mga mata ay agad na dumapo kay Terry na ngayoy maputla na. Rahim, look! Nawawala ang mga kontrata mo. At sino pa ba ang huling humawak ng mga ito? Sino pa ba ang laging nag-aaliwalas dito sa loob na akala mo ay sa kanya ang mansyon? Ang mabilis na paratang ni Nadia. I warned you, Rahim. Ang pagbibigay ng labis na tiwala sa isang katulong ay laging nauuwi sa kapahamakan. Baka naibenta na niya ang impormasyon sa mga kalaban mo para lang mabayaran ang utang ng pamilya niya sa Pilipinas. Ang mga salita ni Nadia ay tila mga karayom na isa-isang tumutusok sa puso ni Terry. Ang bawat bintang ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Tumingin si Terry kay Rahim, naghahanap ng kahit maliit na bakas ng tiwala. Ngunit ang nakita niya ay ang pag-aalinlangan sa mga mata ng lalaki. Ang katahimikan ni Rahim ay mas lalong nakakabingi kaysa sa sigaw ni Nadia. Is it true, Teresita? Ang mababang tinig ni Rahim ay puno ng lungkot. Ikaw ang huling narito kagabi. May pumasok ba rito maliban sa'yo? Wala po, senyor. Wala po. Ang hikbi ni Terry ay nagsimulang kumawala. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog, mahapdi sa bawat paghinga. Ang kanyang mga binti ay nangangatog at ang paligid niya ay tila umiikot. Napakapit siya sa gilid ng mesa, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy habang ang pakiramdam ng kawalang katarungan ay sumasakal sa kanya. Tumawag na ako ng security. Ang deklara ni Nadia habang may isang mapait na ngiti na sumilay sa kanyang mga labi. Hahalughugin namin ang maliit mong kwarto at kapag nahanap namin ang mga papel na yon, sisiguraduhin kong hindi ka lang mawawalan ng trabaho, mabubulok ka sa kulungan dito sa Riyadh. Dinala si Terry sa kanyang kwarto, pinanood niya habang ang bawat gamit niya ay inilalabas at ibinabalibag sa sahig. Ang kanyang kaunting damit, ang liham mula sa kanyang ina, at ang maliit na rosaryong bitbit niya mula sa Pangasinan. Lahat ay itinuring na basura sa harap ng mga gwardiya. Ang bawat pagbagsak ng kanyang mga gamit sa sahig ay tila pagkadurog din ng kanyang dignidad. Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa madilim na pasilyo malapit sa silid ni Nadia, nakatayo si Samira. Kanina pa siya nanonood mula sa malayo.
Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa likod ng kanyang likuran. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid ng kanyang tiya Nadia, habang ang lahat ay abala sa pagpapahirap kay Terry. Sa ilalim ng isang makapal na alpombra sa loob ng walk-in closet ni Nadia, nakakita si Samira ng isang bahagyang nakausling asul na sobre. Nang hilaan niya ito, ang mga dokumentong hinahanap ng kanyang ama ay nalantad. Mga kontratang may mga pirma at tatak na mahalaga para sa kumpanya. Hindi ito kinuha ni Terry. Sadyang itinago ito ni Nadia upang tuluyang sirain ang babaeng kinamumuhian niya. Nanatiling nakatitig si Samira sa mga dokumento. Naririnig niya ang mga iyak ni Terry mula sa ibaba, ang mga pagsusumamo nito na tila isang hayop na sinusugatan. Naririnig din niya ang galit na boses ng kanyang ama. Hawak ni Samira ang katotohanan sa kanyang mga kamay, isang katotohanang magliligtas kay Terry at magpapabagsak sa kanyang sariling tiyahin. Ngunit dahan-dahan niyang ibinalik ang mga papel sa ilalim ng alpombra. Ang kanyang mukha ay muling naging malamig na parang bato. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa silid bago lumabas at isinara ang pinto ng walang tunog. Habang sa ibaba, ang mga gwardiya ay nagsimula ng hawakan ang mga braso ni Terry upang ilabas siya ng mansyon. Si Terry ay tumingin sa itaas ng hagdanan, naghahanap ng kahit isang anghel na magliligtas sa kanya. Ngunit tanging ang malamig na sulyap ni Samira ang kanyang nasilayan. At sa sandaling iyon, alam ni Terry na ang dilim na bumabalot sa kanya ay mas malalim pa kaysa sa gabi ng disyerto. Ang bawat hakbang ni Terry palabas ng mansyon ay tila paghila sa isang mabigat na kadena na nakagapos sa kanyang buong pagkatao. Ang mga gwardya ay nasa likuran niya at ang bawat titig ng mga tauhan sa bahay ay tila mga palasong bumabaon sa kanyang likuran. Ngunit bago pa man siya makarating sa malaking tarangkahan, ang mabilis na yabag ni Samira ay narinig sa itaas ng hagdanan. "Teka! Huwag ninyo siyang ilabas!" Ang sigaw ni Samira na bumasag sa tensyon sa buong sala. Hawak ng dalagita ang mga asul na dokumento. Ang kanyang mukha ay namumutla, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng paninindigan. Nahanap ko ang mga ito sa loob ng closet ni Tia Nadia. Hindi si Terry ang kumuha nito. May nagtago ng mga papel na ito para sadyang mapahamak siya. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa kaysa sa anumang paratang. Ang mukha ni Nadia ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginig, ngunit walang salitang lumabas. Tumingin si Rahim sa kanyang kapatid. Isang tingin na puno ng matinding pagkadismaya at galit na hindi na kailangang bigkasin. Sa isang kumpas ng kamay ni Rahim, binitawan ng mga gwardiya si Terry. Dahan-dahang lumapit si Rahim kay Terry, na ngayon nakasalampak na sa sahig dahil sa panghihina. Hindi niya hinawakan ang siko nito. Sa halip, inilahad niya ang kanyang palad, isang paanyaya na puno ng pagsisisi. "Patawarin mo ako, Teresita. Patawarin mo ako sa aking pagdududa." Ang bulong ni Rahim na tila isang hininga ng hangin sa gitna ng bagyo. Nang gabing iyon, hindi hinayaan ni Rahim na manatili si Terry sa loob ng mansyon na puno ng lason ni Nadia. Isinakay niya ang babae sa kanyang sasakyan at nagmaneho patungo sa isang malayong bahagi ng disyerto, kung saan ang mga ilaw ng syudad ay tila mga maliliit na alitaptap sa malayo. Huminto sila sa isang mataas na bahagi ng buhanginan, sa ilalim ng kalangitang puno ng bituin na tila mga saksi sa kanilang pag-uusap. Lumabas si Rahim at pinagbuksan si Terry ng pinto. Ang hangin ay banayad na humahaplos sa kanilang mga mukha. May dalang amoy ng kalayaan. "Pagod na akong makita kang nasasaktan sa loob ng pamamahay na yon." Simula ni Rahim, ang kanyang boses ay mas malalim at mas seryoso kaysa sa dati. Ang bawat luhang pumatak sa iyong mga mata kanina ay tila kumukulong tubig na pumatak sa aking konsensya. Tumingin si Terry sa malayo. Ang kanyang mga mata ay namamaga pa rin. "Senyor, isa lamang po akong katulong. Kahit anong gawin natin, iyon ang tingin sa akin ng mundo. Ang katotohanang masakit ay, baka nga tama,
Si Senyora Nadia. Baka ang presensya ko rito ay panggulo lamang sa inyong tahimik na buhay. Hindi ka panggulo, Teresita. Mabilis na sagot ni Rahim. Humakbang siya palapit, sapat na upang maramdaman ni Terry ang init na nagmumula sa kanyang katawan. Ikaw ang tanging nagbigay ng liwanag sa madilim kong mundo. Noong nakita kitang pinalalabas ng mga gwardiya, naramdaman ko ang isang uri ng takot na hindi ko kailanman naramdaman. Ang takot na mawalan ng dahilan para bumangon sa umaga. Dahan-dahang hinawakan ni Rahim ang magkabilang kamay ni Terry. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa mga tuyong balat na bunga ng pagtatrabaho. I don't want a maid in my house, Teresita. I don't want someone who serves me because of a contract. Ang gusto ko ay isang katuwang sa buhay. Isang babaeng hahawakan ng kamay ko hindi dahil tungkulin niya, kundi dahil tinitibok yon ng kanyang puso. Ang puso ni Terry ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo. Ang bawat salita ni Rahim ay tila isang himala na mahirap paniwalaan. Senyor, ano po ang ibig ninyong sabihin? I want you to be my partner. I want you to be my wife. Ang deklarasyon ni Rahim ay puno ng katapatan. Hindi ito dahil sa awa. Hindi ito dahil sa utang na loob. Ito ay dahil sa bawat gabi na nakikita kitang nag-aalaga sa aking mga anak. At sa bawat ngiting ibinibigay mo sa akin sa kabila ng iyong pagod, natutunan kong muling magmahal. Napahagulgol si Terry, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay hindi nagawa sa pait-kalinga ng kawalang katarungan. Ito ay mga luha ng isang pusong sa wakas ay nakahanap ng kanyang tahanan. Niyakap siya ni Rahim nang mahigpit. Ang kanyang mukha ay isinubsob sa balikat ni Terry. Tila doon lamang siya makakahanap ng kapayapaan. Ngunit sa gitna ng tamis ng kanilang yakap, isang tanong ang dahan-dahang sumibol sa isipan ni Terry. Paano tatanggapin ng mundong mapanghusga ang isang pag-ibig na bumabasag sa lahat ng batas ng lipunan? At sapat na kaya ang pangako ni Rahim upang protektahan siya mula sa puot ni Nadia na tiyak na mas lalong mag-aalab pagkatapos ng gabing ito? Sa loob ng masikip at maliit na banyo ng mga katulong, ang tanging naririnig ay ang mabagal at gumaralgal na paghinga ni Terry. Hawak niya ang isang maliit na puting kagamitan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng husto habang nakatitig sa dalawang pulang guhit na unti-unting nagiging malinaw sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na humahampas sa kanyang dibdib, nagdadala ng isang balitang magpapabago sa kanyang mundo habang buhay. Buntis ako. Ang bulong ni Terry, na halos hindi marinig. Ang kanyang tinig ay tila isang panalangin at isang paos na hiyaw ng takot. Isang kakaibang init ang dumaloy sa kanyang katawan, isang kampuran ng ligaya na hindi maipaliwanag, at isang matinding pangamba na tila isang madilim na aninong bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa loob ng kanyang sinapupunan, may isang bagong buhay na nabubuo. Isang bunga ng pag-ibig nila ni Rahim. Ngunit sa mundong ito, ang buhay na yon ay maituturing na isang sumpa. Dahan-dahang hinaplos ni Terry ang kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Naisip niya ang pangako ni Rahim sa disyerto, ang mga salita ng pag-ibig at pag-asa. Ngunit kasabay nito, naalala niya ang matatalas na mata ni Nadia at ang mahigpit na hawak ng tradisyon ng mga Alfayed. Ang isang katulong na nagdadalang tao mula sa kanyang amo ay hindi isang kwento ng pag-ibig para sa ibang tao. Ito ay isang iskandalo, isang dungis na kailangang burahin. Lumabas si Terry mula sa banyo. Pilit na inaayos ang kanyang sarili bago bumalik sa kanyang mga tungkulin. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakita niya si Rahim na pababa ng hagdan. Ang mukha ng lalaki ay agad na nagliwanag nang makita siya. Teresita, bakit tila namumutla ka? Are you feeling okay? Ang nag-aalalang tanong ni Rahim. Ang kanyang boses
ay puno ng tamis na nagpapakirot sa puso ni Terry. Okay lang po ako, senyor. Marahil ay kulang lang sa pahinga. Pagsisinungaling ni Terry, iniwas ang kanyang tingin dahil natatakot siyang mabasa ni Rahim ang sikretong nakatago sa kanyang mga mata. Gustong-gusto niyang yakapin ang lalaki, ibulong ang magandang balita, at umiyak sa kanyang balikat. Ngunit ang bawat sulyap ni Nadia mula sa malayo ay nagsisilbing paalala na ang pangarap nilang dalawa ay nakatayo sa ibabaw ng isang manipis na salamin. Magpahinga ka muna. I'll ask the chef to prepare something healthy for you. Ang malambing na sabi ni Rahim bago marang haplusin ang pisngi ni Terry. Ang haplos na yon, na dati ay nagbibigay ng lakas, ngayon ay tila isang mabigat na obligasyon. Paano niya sasabihin sa lalaking ito na ang kanilang pag-ibig ay mayroon ng mukha? At ang mukhang iyon ang magiging mitya ng isang malaking gulo. Sa paglipas ng mga oras, ang bawat galaw ni Terry ay naging maingat. Tila bawat hakbang niya ay may dalang kristal na ayaw niyang mabasag. Habang naglilinis siya ng kusina, dahan-dahan niyang binalot ang pregnancy test sa isang makapal na tissue at itinago ito sa ilalim ng basura. Sinisiguradong hindi ito makikita ng sinuman. Ang bawat buntong hininga niya ay tila isang lihim na mensahe para sa kanyang anak. Patawarin mo si nanay, maliit na anghel. Hindi ko alam kung paano kita mapoprotektahan sa mundong ito, pero gagawin ko ang lahat. Ngunit ang katahimikan ng mansyon ay tila may sariling mga mata at tainga. Habang si Terry ay abala sa pag-aalaga kay Joseph sa itaas, si Nadia ay pumasok sa kusina upang kumuha ng mainit na tsa. Ang kanyang mga mata, na laging naghahanap ng pagkakamali, ay napansin ang bahagyang bukas na basurahan at ang puting tissue na tila may kakaibang hugis sa ilalim ng mga tirang pagkain. Dahan-dahang kinuha ni Nadia ang isang sipit at hinalughog ang basura. Ang bawat paggalaw ng kanyang kamay ay tila isang ritual ng kamatayan. Nang malantad ang pregnancy test at makita ang dalawang pulang guhit, ang kanyang mga labi ay dahan-dahang umarko sa isang ngiting tila sa isang demonyo. Walang tunog na lumabas sa kanyang mga labi, ngunit ang dilim sa kanyang mga mata ay sapat na upang malaman na ang natuklasang ito ay ang sandatang matagal na niyang hinihintay. Huli ka, Teresita, ang tila bulong ng hangin sa loob ng kusina, habang hinihigpitan ni Nadia ang hawak sa ebidensya. Ang kagalakang nararamdaman ni Terry para sa bagong buhay ay biglang napalitan ng isang hindi nakikitang panganib na dahan-dahang gumagapang patungo sa kanya. Isang panganib na handang tumapos sa lahat ng kanyang pangarap bago pa man ito magsimulang mamukadkad. Ang bawat tibok ng orasan sa silid ni Senyora Nadia ay tila isang mabigat na hakbang ng kamatayan na papalapit sa kinalalagyan ni Terry. Pinatawag siya ng kanyang amo sa gitna ng gabi, isang oras kung kailan ang lahat ay mahimbing nang natutulog, ngunit ang liwanag mula sa loob ng silid ay sapat na upang makita ang panganib na naghihintay. Sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang pregnancy test, ang maliit na piraso ng plastik na ngayoy tila isang matalim na kutsilyo sa kamay ni Nadia. Akala mo ba ay makakatakas ka sa akin, Teresita? Ang boses ni Nadia ay mababa, ngunit puno ng lason. Bawat salita ay tila isang dahan-dahang pagpiga sa leeg ni Terry. Isang katulong na buntis ng kanyang amo. Alam mo ba kung anong mangyayari kay Rahim kapag nalaman ito ng lipunan? Ang kanyang reputasyon, ang kanyang negosyo, ang dangal ng pamilya Al-Fayed. Lahat iyon ay dudurugin mo dahil sa isang bata na hindi naman nararapat sa mundong ito. Naramdaman ni Terry ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Napakapit siya sa laylayan ng kanyang uniforme, pilit na humahanap ng lakas. Hindi ko po gustong sirain si Senyor Rahim, Madam. Mahal ko po siya. Ang mahinang sagot ni Terry. Ang bawat salita ay may dalang pait at tapat na damdamin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Nadia. Pag-ibig.
Ang tawag dyan ay panggagamit at huwag mong isiping ililigtas ka niya. Kapag nalaman niya ang tungkol sa mga utang ng pamilya mo sa Pilipinas at ang katotohanang ang iyong ina ay nasa bingit ng kamatayan dahil sa kakulangan ng panggamot, iisipin niyang ginamit mo lang ang iyong sinapupunan para pirahan siya. Inilabas ni Nadia ang isang makapal na sobre at isang puting papel. Pumili ka, Teresita. Pirmahan mo ang kasulatang ito na ang dinadala mo ay hindi anak ni Rahim at aalis ka rito ng kusa. Kapalit nito, babayaran ko ang lahat ng utang ng pamilya mo at sisiguraduhin kong makakatanggap ng pinakamahusay na gamutan ang iyong ina. O mananatili ka rito at panonoorin mong mabulok sa hirap ang pamilya mo habang sinisira mo ang buhay ng lalaking sinasabi mong mahal mo. Ang bawat salita ni Nadia ay tila isang latigong humahampas sa puso ni Terry. Ang pakiramdam ng kawalang pag-asa ay tila isang madilim na dagat na dahan-dahang lumalamon sa kanya. Paano niya kayang tiisin na makitang nagdurusa ang kanyang ina? Ngunit paano niya matatalikuran ang ama ng kanyang anak? Dahan-dahang itinapat ni Terry ang kanyang palad sa kanyang tiyan. Sa ilalim ng kanyang balat, naramdaman niya ang isang kakaibang init, isang munting buhay na walang muwang sa lupit ng mundong kanyang kinalalagyan. Patawarin mo ako, maliit na anghel, ang tahimik na panalangin ni Terry sa loob ng kanyang isipan. Gagawin ni nanay ito para sa kaligtasan mo at ng iyong lola. Hindi sapat ang pag-ibig ko kung ang kapalit nito ay ang pagkawasak ng lahat ng mahal ko. Nanginginig ang mga kamay ni Terry habang kinukuha ang ballpen. Ang tunog ng dulo nito habang dumidikit sa papel ay tila isang hikbi ng kanyang kaluluwa. Sa bawat kurit ng kanyang lagda, tila isang bahagi ng kanyang puso ang binubunot ng buhay. Nang matapos, binitawan niya ang panulat na parang isang mainit na uling na nakakapaso. Mabuting desisyon, Teresita, ang sabi ni Nadia habang mabilis na kinukuha ang papel at iniabot ang sobre ng pera. Ngayon, umalis ka na. Huwag kang mag-iiwan ng kahit anong bakas. Huwag kang magpapaalam kay Rahim. Hayaan mong isipin niyang tinakbuhan mo siya dahil nakuha mo na ang gusto mo. Lumabas si Terry ng mansyon sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ang hangin ng disyerto ay humahampas sa kanyang mukha. May dalang alikabok na nagpapahapdi sa kanyang mga mata. Hawak ang kanyang maliit na bag, naglakad siya palayo sa tanging lugar kung saan naramdaman niyang siya ay minahal bilang isang tao. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa bintana ng silid ni Rahim. Ang bawat luhang pumatak sa buhanginan ay tila isang bahagi ng kanyang pangarap na dahan-dahang natatabunan ng limot. Hindi niya alam kung saan siya pupunta o kung paano niya haharapin ang bukas na mag-isa. Ngunit ang bawat hakbang niya ay puno ng isang masakit na katotohanan na ang pinakamataas na uri ng pag-ibig ay ang kakayahang bitawan ang taong mahal mo para sa kanyang sariling kabutihan. Ang bawat sulok ng maliit na silid ni Terry ay tila sumisigaw ng kanyang kawalan. Ang kama ay maayos na nakatupi, ang sahig ay malinis, at wala ni isang hibla ng buhok o amoy ng kanyang pabango ang naiwan sa hangin. Para kay Rahim, ang katahimikang bumabalot sa silid na yon ay mas nakakabingi kaysa sa pinakamalakas na pagsabog. Pumasok siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga kamay ay nangangatog habang hinahawakan ang malamig na kahoy ng bakanting aparador. Teresita? Ang tawag ni Rahim. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pagsusumamo. Tila umaasang may sasagot mula sa dilim. Ngunit tanging ang sarili niyang hininga ang bumabalik sa kanya. Ang lahat ng gamit ng babae ay wala na, maliban sa isang maliit na bulaklak na gawa sa papel na itinupi ni Terry para kay Yosef na ngayoy nakalapag sa ibabaw ng unan. Sa labas ng silid, ang mansyon ay tila isang malaking libingan. Ang mga katulong ay nagbubulungan sa mga sulok. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at pagtataka.
Nang makarating si Rahim sa sala, nadatnan niya si Nadia na kalmadong humihigop ng tsa. Ang bawat galaw nito ay tila isang pagdiriwang ng tagumpay na pilit itinatago. "Huwag mo na siyang hanapin, Rahim," ang sabi ni Nadia nang hindi tumitingin sa kanyang kapatid. Umalis siya dahil nakuha na niya ang gusto niya. Ibinigay ko sa kanya ang sapat na halaga para bayaran ang lahat ng utang ng pamilya niya. Ang mga katulad niya, Rahim, ay may presyo. At sa oras na mabayaran mo ang presyong yon, wala na silang dahilan para manatili. Napatigil si Rahim. Ang kanyang kamao ay mariing nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Hindi siya aalis ng walang paalam. Hindi si Teresita ang babaeng inilalarawan mo. Ang madiing sagot ni Rahim, bagamat ang duda, ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang isipan dahil sa mga ebidensyang inilatag ni Nadia. Ngunit ang tensyon sa pagitan ng magkapatid ay binuwag ng isang malakas na hikbi mula sa itaas ng hagdanan. Nakatayo roon si Samira. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng luha. Kanina pa siya nakikinig at ang bigat ng katotohanan ay hindi na niya kayang pasanin. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay tila isang pag-amin sa sarili niyang mga pagkakamali. "Daddy, stop it! Huwag kang maniwala kay Tia Nadia," ang sigaw ni Samira habang mabilis na bumababa ng hagdan. Lumapit siya kay Rahim at hinawakan ang braso nito ng mahigpit. Tinakot niya si Terry. Nakita ko silang nag-uusap kagabi. May ipinapirma siya kay Terry na papel tungkol sa magiging baby ninyo. "Daddy!" Buntis si Terry at pinilit siya ni Tia Nadia na umalis kapalit ng kaligtasan ng pamilya niya sa Pilipinas. Ang bawat salita ni Samira ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng dibdib ni Rahim. Ang mundo niya ay tila panandali ang huminto sa pag-ikot. "Buntis? Si Teresita?" Ang bulong ni Rahim. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa halo-halong emosyon, pagkagulat, matinding ligaya, at isang galit na mas matindi pa sa apoy ng impyerno na nakaturo kay Nadia. Tumingin si Rahim kay Nadia. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talas ng pinakamatalim na espada. Sa sandaling iyon, ang takot ay dahan-dahang gumapang sa mukha ni Nadia. "Anong ginawa mo sa kanya, Nadia? Saan mo siya pinapupunta?" Ang boses ni Rahim ay mababa, ngunit may dalang banta na yumanig sa buong mansyon. Hindi sumagot si Nadia. Sa halip ay tumalikod ito at naglakad palayo. Ngunit sapat na ang katahimikang yon para kay Rahim. Mabilis siyang lumabas ng mansyon, sumakay sa kanyang sasakyan at pinasibad ito sa gitna ng mainit na kalsada ng Riyadh. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang taon sa kanyang pakiramdam. Kailangan niyang mahanap si Terry. Kailangan niyang iligtas ang babaeng mahal niya at ang kanilang anak mula sa lupit ng mundong ito. Habang nagmamaneho, isang mensahe ang natanggap ni Rahim mula sa isang hindi kilalang numero. "Kung hinahanap mo ang iyong asawa, ligtas siya sa ngayon. Ngunit kailangan niya ng katarungan, hindi lamang ng iyong awa." Ang mensaheng iyon ay nagmula kay Attorney Leandro Salonga, ang abogadong kilala sa pagtatanggol sa mga Pilipinong inaabuso sa ibang bansa. Naramdaman ni Rahim ang isang bahagyang pag-asa, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi pa rin napapawi. Saan nga ba dinala ng tadhana ang babaeng naging hininga ng kanyang buhay? At sa gitna ng malawak na disyerto ng Riyadh, meron pa nga bang puwang ang pag-ibig para sa dalawang pusong pilit na pinaghihiwalay ng isang pader na gawa sa puot at diskriminasyon? Ang amoy ng piniritong tuyo at ang mahinang bulungan sa wikang Tagalog ay tila isang mainit na yakap na sumalubong kay Terry sa loob ng masikip na bahay tuluyan. Hindi ito mansyon, walang marmol na sahig, at walang mamahaling pabango na humahalimuyak sa hangin. Ngunit dito, sa gitna ng mga kababayan niyang may kanya-kanya ring sugat ng tadhana, naramdaman ni Terry na hindi na siya isang anino lamang. Dito, ang kanyang pangalan ay binibigkas ng may paggalang, hindi bilang isang utusan, kundi bilang isang kapatid.
Sa isang sulok ng silid, dahan-dahang hinaplos ni Terry ang kanyang tiyan habang nakaupo sa isang lumang silya. Ang bawat sipa ng munting buhay sa kanyang loob ay tila isang paalala na mayroon siyang dahilan upang manatiling matatag. Sa kabila ng panghihina ng katawan dahil sa paglilihi, pinilit niyang tumulong sa pagtitupi ng mga labada ng iba pang mga OFW sa shelter. Ang bawat tupi ng damit ay tila pag-aayos din ng kanyang sariling watak-watak na pangarap. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo, Terry. Kailangan mong magpahinga para sa bata. Ang malumanay na boses ni Attorney Leandro Salonga ay nagmula sa pintuan. Ang abogado ay may tindig na kagalang-galang. Ang kanyang mga mata ay kababakasan ng mga taon ng pakikipaglaban para sa karapatan ng mga Pilipino sa disyerto. Hindi siya lumapit upang mag-utos, kundi upang magbigay ng proteksyon. Salamat po, Attorney Leandro. Hindi po ako sanay na nakaupo lang habang ang lahat ay nagtatrabaho. Tugon ni Terry. Ang kanyang pilit na ngiti ay hindi nakapagtago sa lungkot na nasa kanyang mga mata. Kamusta po ang sitwasyon ko? May balita na po ba tungkol sa kaso ko? Huminga ng malalim si Leandro at umupo sa tapat ni Terry. Nakausap ko na ang ilang kontak ko sa kumpanya ni Rahim. Alam naming hinahanap ka niya, Terry. Ngunit kailangan nating maging maingat. Si Senyora Nadia ay gumagamit ng lahat ng kanyang koneksyon upang palabasin na ikaw ay lumabag sa kontrata at nag-abscond. Kapag napatunayan nila iyon, maaari kang ma-deport bago pa man natin mailaban ang karapatan mo sa bata. Ang salitang deportation ay tila isang malamig na hanging dumaan sa likuran ni Terry. Ang pagpilit sa kanya na umuwi ng may bahid ng dumi sa kanyang pangalan ay ang pinakamasakit na katapusan na maaari niyang harapin. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang katahimikan ng shelter ay binuwag ng isang marahas na pagtulak sa pinto. Pumasok ang isang lalaking Arabo na nakasuot ng itim na suit. Ang kanyang mukha ay walang emosyon at ang mga mata ay malamig na parang bakal. Ito ang tauhan ni Nadia. Hindi siya nagsalita ng malakas, ngunit ang paglapag niya ng isang puting sobre sa mesa ay naglikha ng isang tensyon na tila kuryenteng gumapang sa buong silid. Teresita Manalang, ang tawag ng lalaki sa isang paos na boses. Mayroon kang 24 na oras upang lisanin ang bansang ito ng kusa. Kung hindi, ang kapulisan ang kukuha sa iyo dito. Ang iyong visa ay kinansela na at ang iyong pangalan ay nasa blacklist na ng paliparan. Napatayo si Leandro. Ang kanyang mga bisig ay nakaharang sa pagitan ni Terry at ng lalaki. Wala kayong karapatang gawin ito. Ang kaso niya ay nasa ilalim pa ng legal na proseso. Ngunit ang lalaki ay hindi natinag. Tumingin siya ng diretso kay Terry, isang tingin na tila nanunuya sa kanyang kalagayan. Ang batas ay para sa mga may kapangyarihan, hindi para sa mga katulong na nakakalimot sa kanilang lugar. Isipin mo ang iyong pamilya, Teresita. Kung gusto mo silang makitang ligtas, sumunod ka na lang. Nang makaalis ang lalaki, ang buong shelter ay nabalot ng isang nakakabinging katahimikan. Napaupo si Terry. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa gilid ng mesa. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang alikabok ng takot. Sa isang panig, naroon ang pangako ng isang bagong buhay at ang pag-ibig ni Rahim. Sa kabilang panig, ang malupit na katotohanan na ang kalaban niya ay isang higanteng hindi marunong maawa. Tumingin si Terry sa bintana. Sa malawak at madilim na langit ng Riyadh, naisip niya si Rahim. Alam kaya nito ang ginagawa ng kanyang kapatid? O baka naman, sa huli, ang isang katulong na tulad niya ay sadyang itinatadhana lamang na maging isang panandali ang alaala sa buhay ng isang prinsipeng kailanman ay hindi niya mapapaamo? Sa gitna ng dilim, isang tanong ang naglalakbay sa kanyang isipan. Mayroon pa nga bang puwang para sa isang himala bago sumapit ang bukang liwayway na magtataboy sa kanya palayo?
Ang bawat pag-usad ng kamay ng orasan sa dingding ng shelter ay tila isang matalim na gunting na dahan-dahang pinuputol ang huling hibla ng pag-asa ni Terry. Sa loob ng 24 na oras, ang kanyang buhay sa Riyadh ay nakatakdang magwakas sa isang madilim na deportasyon. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang manipis na kutsyon. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang tiyan, pilit na humihingi ng tawad sa munting buhay na sa murang edad ay nakaranas na ng bagsik ng mundo. Wala na tayong gaanong oras, Terry. Kailangan nating kumilos bago dumating ang mga awtoridad. Ang mahinahong paalala ni Attorney Leandro habang inaayos ang mga legal na dokumento sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagbukas at pagsasara ng kanyang briefcase ay tila bawat pintong nagsasara sa kinabukasan ni Terry. Ngunit bago pa man makasagot si Terry, isang kakaibang tensyon ang bumalot sa labas ng gusali. Ang haging ng isang mabilis na sasakyan ay dahan-dahang huminto, na sinundan ng tunog ng mabibigat na hakbang sa semento na hindi katulad ng sa mga pulis. Ang pinto ng shelter ay dahan-dahang bumukas at sa pagpasok ng liwanag mula sa labas, lumitaw ang isang figurang hindi inakala ni Terry na makikita niya muli sa ganitong kalagayan. Si Rahim. Nakatayo ang lalaki sa gitna ng masikip na silid. Ang kanyang mamahaling thobe ay may mga bakas ng alikabok at ang kanyang mukha ay kakikitaan ng matinding pagpapakasakit at puyat. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kapangyarihan, ay ngayon nangungusap ng pagsisisi at pag-ibig. Napatigil ang lahat. Ang amoy ng nilagang baka at lumang kahoy sa loob ng shelter ay tila naging background lamang sa pagtatagpo ng kanilang mga tingin. Teresita? Ang tawag ni Rahim. Ang kanyang boses ay nanginginig at tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Hindi siya nag-atubiling lumapit. Binaliwala ang mga matang nakatingin sa kanya. Nang makalapit siya, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Terry. Isang pagpapakumbaba na kailanman ay hindi ginawa ng isang alfayed sa isang katulong. Nahanap din kita. Please, wag mo na muling gagawin ito. Wag mo akong iiwan sa dilim. Bulong ni Rahim habang dahan-dahang hinahawakan ang mga nanginginig na kamay ni Terry. Napansin ni Rahim ang bahagyang umbok sa tiyan ng babae at ang kanyang mga mata ay napuno ng nag-uumapaw na emosyon. Inilapat niya ang kanyang palad sa tiyan ni Terry. Ang kanyang hininga ay gumaralgal sa tindi ng ligaya at lungkot. I'm so sorry, Rahim. I had to do it for my family, for our child. Hikbi ni Terry. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa mga kamay ni Rahim. Ang bawat patak ng luha ay tila humuhuga sa lahat ng pait ng nakaraang mga araw. Hindi ko hahayaang saktan ka pa nila. Haharapin ko ang pamilya ko. Haharapin ko ang batas para lang manatili kayo sa tabi ko. Ang matapang na pangako ni Rahim. Tumingin siya kay Attorney Leandro nang may paninindigan. Attorney, gawin mo ang lahat. I will fund everything. I will face my sister. Even if it means losing my inheritance, hindi mapapantayan ng kahit anong yaman ang pamilyang ito. Sa mga sandaling iyon, ang maliit at madilim na shelter ay tila napuno ng isang liwanag na nagbibigay ng bagong buhay. Naramdaman ni Terry ang kaligtasan sa loob ng mga bisig ni Rahim, isang proteksyon na hindi kayang ibigay ng kahit anong pader. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pagtatagpo ay muling binuwag ng isang sunod-sunod na tunog mula sa mga cellphone ng mga tao sa loob ng shelter. Si Attorney Leandro ay mabilis na tiningnan ang kanyang screen. Ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng galit. Rahim, kailangan mong tingnan ito, sabi ni Leandro habang ipinapakita ang screen sa kanila. Isang post sa social media ang mabilis na kumakalat sa buong komunidad ng Riyadh at sa mga kumpanya ng mga alfayed. Ang pamagat nito ay malupit at mapanira. Ang katulong na mandaraya. Isang Pilipina, ginamit ang pagbubuntis upang tungkabin ang yaman ng mga alfayed. Ang post ay may kalakip na mga litrato ni Terry na palihim na kinuha.
At ang mga dokumentong sadyang binago ni Nadia upang magmukhang si Terry ay isang extortionist na humihingi ng milyon-milyong riyal kapalit ng katahimikan. Ginawa niya ito. Sadyang sinira ni Nadia ang pangalan mo sa publiko upang wala nang maniwala sa atin. Bulong ni Leandro. Naramdaman ni Terry ang muling pagguho ng kanyang mundo. Ang pag-asa na kabubuo pa lamang ay muling niyurakan ng isang kasinungalingang mas mabilis pa sa hangin. Tumingin siya kay Rahim. Ang takot ay muling namahay sa kanyang puso. Rahim, ang buong mundo ay kamumuhian na ako. Paano na ang anak natin? Ang cliffhanger na ito ay nag-iwan ng isang malaking tanong. Mapapanindigan pa kaya ni Rahim ang kanyang pangako ngayong ang dangal ni Terry ay tuluyan ng isinawsaw sa putikan ng buong syudad? O magiging sapat ba ang kanilang pag-ibig upang labanan ang isang bagyong hindi lamang legal, kundi moral na sisira sa kanilang pagkatao? Ang bawat salitang nakasulat sa screen ng telepono ay tila mga patak ng asidong tumutungkab sa pagkatao ni Terry. Sa loob ng masikip na shelter, ang hangin ay naging kasing bigat ng tingga. Tinitigan ni Rahim ang mapanirang post ni Nadia. Ang kanyang mga panga ay nagngangalit at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hinaluan ng matinding sakit. Ngunit sa halip na bumitaw, mas lalo niyang hiningpitan ang hawak sa mga kamay ni Terry. Tila ipinaparating na siya ang magiging kalasag ng babae laban sa buong mundo. Hindi sapat ang pagiging malupit para kay Nadia. Ang madiing bulong ni Attorney Leandro habang seryosong nakatingin sa kanyang laptop. Ang tanging naririnig sa silid ay ang banayad na pag-ugong ng electric fan sa sulok at ang malalim na paghinga ni Rahim. Gusto kanyang burahin ng tuluyan, Terry, at ginagawa niya ito dahil natatakot siya. Natatakot siya sa katotohanang ikaw ang nakakakita sa likod ng kanyang maskara. Tumingin si Rahim kay Leandro. Anong ibig mong sabihin, attorney? Bakit ganito na lamang ang puot ng kapatid ko sa isang taong wala namang ginagawang masama sa kanya? Inayos ni Leandro ang kanyang salamin at huminga ng malalim. Dahil ang sugat ni Nadia ay hindi nagsimula sa iyo, Rahim. Maraming taon na ang nakalilipas bago ka pa naging aktibo sa kumpanya. Si Nadia ay nakatakdang ikasal sa isang lalaking mula sa isang maimpluwensyang pamilya. Ngunit ang lalaking iyon ay tumakas kasama ang kanilang katulong. Isang babaeng Pilipina na kamukhang kamukha ni Terry. Ang disposisyon, doon nagsimula ang kanyang obsesyon sa dangal at ang kanyang matinding galit sa mga taong sa tingin niya ay banta sa kanyang posisyon. Napatulala si Terry. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng isang kurot ng awa para sa kanyang kaaway. Ang puot ni Nadia ay hindi lamang tungkol sa pera o katayuan, kundi isang malalim na trauma na naging lason sa kanyang kaluluwa. Ang bawat pang-aapi nito kay Terry ay tila paghihiganti sa nakaraang hindi nito kayang kontrolin. Pero hindi lang yun ang nahanap ko, patuloy ni Leandro, at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay naging mas matalim. Sa paghahanap ko ng mga butas sa kanyang mga paratang, nadiskubre ko ang isang malaking butas sa pananalapi ng Al-Fayed Group. Sa loob ng nakaraang 2 taon, may mga iligal na paglilipat ng pondo patungo sa mga kumpanyang nasa ilalim ng pangalan ni Nadia. Nalulugi ang kanyang mga personal na investment sa Europe at ginagamit niya ang pera ng pamilya ninyo upang takpan ang kanyang mga pagkakamali. Ang katahimikan sa silid ay naging nakakasakal. Si Rahim ay tila hindi makapaniwala. Ang kapatid na laging nagsasalita tungkol sa dangal at karangalan ay siya palang unti-unting nagnanakaw sa sarili nilang kaban. Kaya ba gusto niyang mawala si Terry? Dahil natatakot siyang kapag naging asawa ko si Terry, magkakaroon ako ng bagong katuwang na magbubukas ng aking mga mata sa mga dokumentong pilit niyang itinatago. Eksakto, sagot ni Leandro. Ginigipit niya si Terry dahil si Terry ang pinakamadaling gawing target. Kapag napaalis niya si Terry, mananatili siyang may kontrol sa'yo at sa pera ng pamilya.
Dahan-dahang tumayo si Rahim. Ang kanyang tindig ay puno ng bagong determinasyon. Hindi na siya ang lalaking nag-aalinlangan. Siya na ang amang handang pumatay o mamatay para sa kanyang mag-ina. Huwag na tayong magtago, attorney. Kung gusto niya ng giyera, ibibigay ko sa kanya ang isang laban na hindi niya malilimutan. Kinuha ni Rahim ang kanyang telepono at may tinawagan. Ang kanyang boses ay malamig at formal. Ipaalam sa lahat ng miyembro ng Family Council. Magkakaroon ng malaking pagpupulong bukas ng umaga sa mansyon. Lahat ng nakatatanda, lahat ng may-ari ng shares kailangang naroon. May katotohanang kailangang ilahad at may katarungang kailangang ipatupad. Lumingon si Rahim kay Terry at hinawakan ang magkabilang pisngi nito. Ang init ng kanyang mga palad ay tila nagbibigay ng lakas sa nanlalamig na katawan ni Terry. Bukas, Teresita, hindi ka na papasok sa mansyong yon bilang isang katulong. Papasok ka bilang kabiyak ko at bilang ina ng susunod na tagapagmana ng pamilyang ito. Haharapin natin sila ng magkasama. Ang cliffhanger na ito ay nag-iwan ng isang matinding kaba sa dibdib ni Terry. Ang bukas ay hindi lamang isang pagpupulong. Ito ay isang paghuhukom. Habang ang gabi ay dahan-dahang lumalalim sa Riyadh, alam ni Terry na sa pagsikat ng araw, maaaring makuha na niya ang kanyang kalayaan o tuluyan silang lamunin ng puot ng isang pamilyang handang pumatay para sa kanilang pangalan. Ang bawat sulok ng malawak na bulwagan ng mga Al-Fayed ay nababalutan ng isang nakakasakal na tensyon. Tila ang hangin mismo ay tumigil sa pagdaloy. Nakaupo sa mga antigong silya ang mga nakatatanda ng pamilya, mga lalaking may mapuputing balbas at malalalim na titig na tila nagtitimbang ng bawat kaluluwang nasa loob ng silid. Sa gitna, nakatayo si Senyora Nadia. Ang kanyang tindig ay puno ng paimbabaw na dangal, habang ang kanyang mga kamay ay marahas, na nakakuyom sa hawakan ng kanyang silya. Ngayong narito ang lahat, nais kong selyuhan na ang usaping ito. Ang boses ni Nadia ay matigas, tila bakal na tumatama sa bato. Ang babaeng yan, ang katulong na yan, ay hindi lamang pumasok sa ating tahanan upang maglingkod. Pumasok siya upang lasunin ang isipan ng aking kapatid at tungkabin ang ating yaman gamit ang kanyang sinapupunan. Isang kahihiyan na kailanman ay hindi mabubura ng kahit anong ginto. Ngunit sa gitna ng kanyang pananalita, ang malalaking pinto ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa labas ay tila humalik sa sahig at doon lumakad papasok si Rahim. Sa kanyang tabi, hindi na nakayuko at hindi na nakasuot ng uniforme ay si Terry. Nakasuot ang babae ng isang simpleng asul na abaya. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalayab sa isang uri ng katapangan na bunga ng matinding pagpapakasakit. Kasama nila si Attorney Leandro na may bit-bit na briefcase na tila naglalaman ng mga hatol ng tadhana. Ang mga bulungan sa loob ng silid ay naging kasing lakas ng ugong ng mga bubuyog. Isang insulto para sa mga nakatatanda na makita ang isang katulong na tumatayo sa kanilang harapan bilang kapantay. Rahim, anong kapangahasan ito? Ang sigaw ng isa sa mga pinakamatandang miyembro ng konseho. Ito ay hindi kapangahasan, Amain. Ito ay katarungan. Ang sagot ni Rahim, ang kanyang boses ay malalim at puno ng awtoridad na nagpatahimik sa lahat. Tiningnan niya si Terry nang may pagmamahal bago muling hinarap ang pamilya. Si Teresita ay hindi narito bilang isang nasasakdal. Narito siya bilang asawa ko sa harap ng Diyos at bilang ina ng aking magiging anak. Sumiklab ang galit sa mukha ni Nadia. Asawa? Isang magnanakaw. Rahim, nabulag ka na ba? Ipinakita ko na sa iyo ang mga ebidensya ng kanyang pangingikil. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumapit si Samira mula sa likuran. Ang dalagita ay nanginginig,
Ang bawat hininga niya ay tila isang pakikipaglaban sa sarili niyang takot. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Terry, nakita niya ang pag-asang matagal na niyang hinahanap. Dahan-dahang hinawakan ni Samira ang kamay ni Terry sa harap ng lahat, isang maliit na haplos na may dalang bigat ng 1,000 salita. "Tia Nadia, itigil mo na." Ang boses ni Samira ay maliit ngunit malinaw. "Nakita ko ang lahat. Alam ko kung sino ang tunay na magnanakaw sa bahay na ito." Bago pa man makasagot si Nadia, inilabas ni Attorney Leandro ang isang makapal na bundle ng mga dokumento mula sa kanyang briefcase. Ang tunog ng mga papel habang inilalapag ang mga ito sa gitnang mesa ay tila bawat selyo ng katotohanang nabubuksan. Ito ang mga bank records mula sa personal na account ni Senyora Nadia sa Switzerland, ang deklara ni Leandro. Dito nakatala ang bawat riyal na kinuha niya mula sa pondo ng Al-Fayed Group sa loob ng nakaraang 2 taon. Ang pera ay ginamit upang bayaran ang kanyang mga palubog na investment sa Europe. At ang planong pagpapatalsik kay Terry, isang paraan lamang iyon upang manatili ang kontrol niya sa pananalapi ni Senyor Rahim. Ang bawat salita ni Leandro ay tila isang malakas na hampas sa pagkatao ni Nadia. Ang mga nakatatanda ay nagsimulang magbasa ng mga dokumento. Ang kanilang mga noo ay nagngangalit at ang kanilang mga bulong ay naging mga panunumbat. Ang pader na binuo ni Nadia sa loob ng maraming taon ay dahan-dahang gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Napaatras si Nadia, ang kanyang muka ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel na humahatol sa kanya. Ang kanyang mga labi ay nanginig, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang mata ay palipat-lipat mula kay Rahim patungo sa mga dokumento. At pagkatapos ay kay Terry, ang babaeng inakala niyang madaling durugin. Naramdaman ni Terry ang bigat ng katarungan. Hindi siya nakaramdam ng galit, kundi ng isang malalim na pagod. Sa wakas, ang katotohanan ay lumabas na. Ngunit sa gitna ng tensyon, biglang napahawak si Nadia sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at gumaralgal. Ang kanyang mga mata ay nanlaki bago siya tuluyang bumagsak sa malamig na marmol na sahig. Ang kaguluhan ay sumiklab sa loob ng bulwagan. Habang ang mga tao ay nagkakagulo sa paligid ng nakahandusay na si Nadia, nanatiling nakatayo si Terry. Mahigpit na hawak ang kamay ni Samira at ang braso ni Rahim. Ang katarungan ay dumating na, ngunit ang kapalit nito ay ang pagkawasak ng isang pamilyang pilit na binuo sa itaas ng mga kasinungalingan. Ang cliffhanger na ito ay nag-iwan ng isang nakakabihinging katahimikan. Ngayong gumuho na ang kapangyarihan ni Nadia, paano bubuuin ni Rahim at Terry ang isang bagong bukas mula sa mga abo ng nakaraan? At sapat na kaya ang katarungang ito upang paghilumin ang mga sugat na idinulot ng puot? Ang bawat tunog ng sirena na dahan-dahang naglalaho sa malayo ay tila isang malungkot na batingaw na nagtatapos sa mahabang paghahari ni Senyora Nadia sa loob ng mansyon. Ang bulwagan, na kanina lamang ay puno ng galit at tensyon, ay nabalot ng isang kakaibang katahimikan, isang uri ng katahimikang matatagpuan lamang pagkatapos ng isang malakas na lindol. Ang mga nakatatanda ng pamilya Al-Fayed ay isa-isang tumayo. Ang kanilang mga muka ay bakas ng matinding kabigatan bago sila lumabas nang hindi man lamang tinatapunan ng tingin ang lugar kung saan bumagsak ang kanilang dating pinagkakatiwalaang miyembro. Naiwan sina Rahim, Terry at Samira sa gitna ng silid. Ang bawat hininga ni Terry ay tila may kasamang bigat ng lahat ng pagtitiis na pinagdaanan niya mula nang tumapak siya sa Riyadh. Dahan-dahan siyang naupo sa isang silya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin habang marahang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang munting buhay sa loob niya ay tila naging malikot, isang paalala na sa kabila ng lahat ng kaguluhang ito, mayroong isang bukas na kailangang ipaglaban. Tapos na, Teresita, wala nang mananakit sa'yo, ang bulong ni Rahim habang lumuluhod sa harap ng babae.
Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit naroon din ang isang uri ng kalayaang matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang pagbagsak ni Nadia ay hindi lamang ang pagkatalo ng isang kaaway, kundi ang pagpigtas sa mga kadenang humahawak sa leeg ni Rahim sa loob ng maraming taon. Lumapit si Samira at dahan-dahang tumabi kay Terry. Ang dalagita, na dati ay puno ng puot, ay ngayon nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay gumaralgal sa paghikpi. Terry, sorry I was so mean to you. Akala ko mawawala ang memorya ni Mom kapag pumasok ka sa buhay namin. Pero ngayon ko lang naintindihan na ikaw lang ang nagparamdam sa amin na may pamilya pa kami. Hinawakan ni Terry ang kamay ni Samira. Ang kanyang palad ay mainit at puno ng pagtanggap. Wala iyon, Samira. Ang mahalaga ay narito tayo ngayon, magkakasama. Walang pait sa boses ni Terry. Tanging isang malalim na pag-unawa na ang puot ay madalas na nagmumula sa takot na maiwan. Ngunit ang kapayapaang ito ay pansamantala lamang. Sa loob ng ospital kung saan dinala si Nadia, ang hatol ng pamilya ay mabilis na ipinarating. Ayon sa desisyon ng Family Council, si Nadia ay tatanggalan ng lahat ng awtoridad sa kumpanya. Ang kanyang mga ari-arian ay isa sa ilalim sa audit upang mabawi ang mga pondong kinuha niya ng iligal. Higit sa lahat, siya ay ipapatapon sa isang malayo at liblib na lupain ng pamilya sa disyerto, malayo sa karangyaan ng Riyadh, upang doon ay pag-isipan ang lahat ng kanyang ginawa. Ang dati reyna ng mansyon ay magiging ang isang aninong nakalimutan na ng mundo. Isang karma na mas masakit pa kaysa sa kamatayan para sa isang babaeng ang tanging yaman ay ang kanyang pride. Lumipas ang ilang araw at ang mansyon ay nagsimulang magbagong anyo. Ang mga madidilim na kurtina ay pinalitan ng mga kulay na nagpapapasok ng liwanag. Ngunit para kay Terry, ang bawat hakbang niya ay tila nagiging mas mabigat. Ang stress ng mga nakaraang linggo ay nagsimulang maningil sa kanyang katawan. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga gamit para sa kanilang nakatakdang pag-uwi sa Pilipinas, biglang napatigil si Terry. Isang matalas at tila humihiwang sakit ang naramdaman niya sa kanyang balakang na mabilis na gumapang patungo sa kanyang tiyan. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at gumaralgal. Napakapit siya sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy habang ang butil-butil na pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Rahim! Ang tawag niya. Ang boses ay mahina at puno ng takot. Mabilis na pumasok si Rahim sa silid at agad na nasalo ang nanghihinang katawan ni Terry. Teresita! Anong nangyayari? Ang takot sa mukha ni Rahim ay tila isang malupit na salamin ng nararamdaman ni Terry. Ang baby, Rahim, ang baby. Hindi ko na kaya ang sakit. Ang hikbi ni Terry habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang bawat segundo ay tila naging isang taon. Ang pagdaloy ng isang mainit na likido sa kanyang binti ay nagbigay ng isang malinaw na babala. Ang munting anghel ay nagpupumilit ng lumabas sa mundong ito. Kahit na wala pa sa tamang panahon, isang malaking katanungan ang naiwan sa gitna ng dilim. Ngayong nakamit na nila ang katarungan laban kay Nadia, mapapanatili ba ni Rahim at Terry ang pinakamahalagang kayamanan na pinaglaban nila? O ang buhay ng kanilang anak ang magiging huling sakripisyo sa gitna ng lahat ng labanang ito? Sa loob ng puting silid ng ospital sa Riyadh, ang tanging maririnig ay ang banayad at ritmo ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ni Terry. Ang bawat guhit sa screen ay tila isang mabuhay na tulay na nag-uugnay sa kanya sa mundong ito. Nakaupo si Rahim sa tabi ng kanyang higaan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kamay ni Terry, habang ang kanyang noo ay nakapatong sa kanilang mga pinagsamang palad. Ang bawat hininga ni Rahim ay puno ng panalangin, isang tahimik na pakikipag-usap sa may kapal upang huwag munang bawiin ang liwanag na nagligtas sa kanyang kaluluwa.
Lalaban tayo, Teresita. Huwag mo kaming iiwan. Ang pabulong na pagsusumamo ni Rahim, ang kanyang boses, ay basag at puno ng matinding pagpapakasakit. Pagkaraan ng ilang oras na tila walang katapusan, dahan-dahang imulat ni Terry ang kanyang mga mata. Ang liwanag ng silid ay nagdulot ng bahagyang hapdi. Ngunit ang unang mukhang kanyang nasilayan ay ang mukha ng lalaking handang itaya ang lahat para sa kanya. Ang sakit sa kanyang katawan ay naroon pa rin, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay tila bahagyang gumaan nang marinig niya mula sa doktor na ang kanilang anak ay ligtas, bagamat kailangan ng masusing pag-iingat. Makalipas ang ilang linggo ng pagpapagaling, dumating ang araw na matagal nang pinapangarap ni Terry. Ang pagbabalik sa lupang sinilangan. Hindi na siya aalis ng Riyadh bilang isang bilanggo o isang takas. Aalis siya bilang isang babaeng muling nahanap ang kanyang dangal. Nang lumapag ang eroplano sa Maynila at kalaunan, ay makarating sila sa pampang ng Pangasinan. Ang amoy ng ngalat ng dagat at ang malumanay na paghampas ng mga alon sa dalampasigan ay tila isang musika na nagpagaling sa bawat sugat ng kanyang puso. Ang hanging habagat ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang buhok, tila isang mainit na yakap mula sa inang bayan. Doon, sa harap ng kanilang maliit na bahay na ngayoy maayos na at wala na ang banta ng mga maniningil ng utang, nagtagpo ang mga mata ni Terry at ng kanyang ina. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Tanging ang mahigpit na yakap at ang mga luhang dumadaloy sa kanilang mga pisngi ang nagsilbing saksi sa isang pagpapatawad na hindi na kailangan pang bigkasin. Isang hapon, habang nakaupo si Terry sa isang banig sa ilalim ng puno ng niyog, dahan-dahan niyang inilubog ang kanyang mga paa sa malambot na buhangin. Ang init ng araw ay banayad sa kanyang balat. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandali kung saan naramdaman niya na sa kabila ng lahat ng dumi at putik na ipinahid sa kanya sa ibang bansa, ang kanyang pagkatao ay nananatiling busilak at malaya. Hindi siya binago ng yaman ni Rahim, kundi pinatibay ng kanyang sariling paninindigan. Lumapit si Rahim sa kanya. Suot ang isang simpleng t-shirt at short, malayo sa formal na kasuotan niya sa Saudi. Naupo ito sa kanyang tabi at inabutan siya ng isang baso ng sariwang buko juice. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakasakal, kundi puno ng isang uri ng kapayapaan na ngayon lang nila pareho nahanap. Dito ko gustong lumaki ang ating anak, Teresita, bulong ni Rahim habang nakatingin sa malawak na dagat. Sa isang lugar kung saan ang hangin ay malaya at ang bawat tao ay tinitingnan ayon sa nilalaman ng kanilang puso, hindi ayon sa laki ng kanilang ari-arian. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, napansin ni Terry ang isang maliit na bangka na dahan-dahang lumalapit sa pampang. Isang lalaki ang bumaba mula rito. May dalang isang sobrang may tatak na pamilyar kay Terry. Ang kaba ay muling gumapang sa kanyang dibdib. May sulat para sa inyo, Ma'am Terry, sabi ng lalaki. Nang buksan ni Terry ang sobre, nakita niya ang isang opisyal na dokumento mula sa Riyadh. Ito ay isang paanyaya para sa huling pagdinig ng kaso laban kay Nadia. Ngunit may isang dagdag na liham na nakasingit, isang sulat na sulat kamay mula sa isang taong hindi niya inaasahan. Ang bawat salita roon ay tila isang huling pagsubok sa kanyang kakayahang magpatawad. Ang katanungang naiwan sa isipan ni Terry habang nakatingin sa dagat. Sapat na kaya ang katahimikang nahanap niya sa Pangasinan upang talikuran ang huling pagkakataon na makaharap ang taong sumira sa kanyang buhay? O kailangan ba niyang bumalik sa madilim na nakaraan upang tuluyang makamit ang ganap na kalayaan? Ang bawat titik sa liham na hawak ni Terry ay tila mga anino ng kahapon na unti-unting tinutunaw ng sikat ng araw sa Pangasinan. Ang liham ay hindi nagmula sa hukuman, kundi kay Nadia, isang sulat na isinulat sa gitna ng pag-iisa sa disyerto. Walang mga salitang humihingi ng tawad dahil ang pride ni Nadia ay nananatiling kasing tigas ng bato
Ngunit ang bawat pangungusap ay bakas ng isang babaeng tuluyan nang natalo ng sarili niyang poot. Isang huling pagtatangka na guluhin ang isipan ni Terry. Ngunit sa pagkakataong ito, ang lason ay wala ng bisa. Dahan-dahang binitiwan ni Terry ang papel at hinayaan itong tangay ng hangin patungo sa dagat. Pinanood niya ang paglutang nito sa ibabaw ng mga alon hanggang sa tuluyan itong lamunin ng alat at dumi ng tubig. Doon, sa harap ng malawak na abot-tanaw, nagpasya si Terry. Hindi na siya babalik. Ang katarungan ay hindi lamang matatagpuan sa loob ng silid ng hukuman, kundi sa kakayahang talikuran ang galit upang bigyang daan ang pagmamahal. Hayaan mo na ang nakaraan, Teresita. Ang dagat na ang bahalang maghugas sa lahat ng pait. Ang malambing na boses ng kanyang ina ay nagmula sa kanyang likuran. Isang mainit na palad ang dumapo sa kanyang balikat. Ang haplos na nagbigay sa kanya ng lakas noong siya ay bata pa. At hanggang ngayon ay nananatiling kanyang sandigan. Sumapit ang araw ng kasal. Isang hapon na ang langit ay nagmistulang isang canvas na pinintahan ng kulay rosas, lila at ginto. Ang dalampasigan ng Pangasinan ay hindi na ang lugar ng kanyang pag-alis na puno ng luha, kundi ang dambana ng kanyang bagong simula. Ang mga dekorasyon ay simple lamang, mga puting bulaklak ng sitsirika at mga telang kasing puti ng ulap na sumasayaw sa ihip ng hanging dagat. Ang bawat hakbang ni Terry sa ibabaw ng mainit na buhangin ay tila isang martsa ng tagumpay. Nakasuot siya ng isang mahaba at simpleng puting bestida na gawa sa lokal na tela. Ang kanyang buhok ay may palamuting maliit na kabibe. Sa dulo ng pasilyong gawa sa buhangin, naghihintay si Rahim. Ang lalaki ay nakasuot ng barong Tagalog, isang pagpupugay sa kultura ng babaeng nagturo sa kanya kung paano muling maging tao. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa ligayang hindi kayang bilhin ng kahit anong ginto sa Riyadh. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay, ang katahimikan ng paligid ay binuwag lamang ng malumanay na paghampas ng mga alon sa pampang. Isang tunog na tila, isang masayang pag-ayon ng kalikasan. Ang bawat paghinga ni Rahim ay puno ng senseridad habang binibigkas ang kanyang mga panata. Teresita, sa harap ng iyong pamilya at sa harap ng dagat na saksi sa iyong katatagan, ipinapangako ko na ikaw ay hindi na muling magiging anino. You are my partner, my equal, and the heart of my home. Ang bawat sakripisyong ginawa mo ay ituturing kong utang na loob na babayaran ko ng pagmamahal sa bawat araw ng ating buhay. Ang boses ni Rahim ay gumaralgal sa tindi ng emosyon habang dahan-dahang isinusuot ang singsing sa daliri ni Terry. Rahim, simula ni Terry, ang kanyang mga mata ay puno ng nag-uumapaw na pasasalamat. Ang pag-ibig mo ang nagsilbing tulay ko mula sa dilim patungo sa liwanag. Hindi ko man maibibigay sa iyo ang karangyaang kinagisnan mo, ibibigay ko naman sa iyo ang isang tahanang puno ng katapatan at kalinga. Ikaw ang aking pahinga pagkatapos ng mahabang bagyo. Ang pagpapalitan nila ng matatamis na ngiti at ang mahigpit na yakap pagkatapos ng seremonya ay nagdulot ng masigabong palakpakan mula sa kanilang mga kababayan. Si Samira at Yusef ay tumakbo patungo sa kanila. Niyakap ang dalawa ng may tunay na kagalakan. Sa mga sandaling iyon, ang pader na naghihiwalay sa kanila, ang wika, ang relihiyon, ang katayuan sa buhay ay tuluyan ng gumuho. Habang lumulubog ang araw at ang dilim ay dahan-dahang bumabalot sa Pangasinan, si Terry at Rahim ay nanatiling nakatayo sa tabi ng dagat. Ang munting buhay sa sinapupunan ni Terry ay muling ginalaw, isang pagkatok ng pag-asa para sa kinabukasan. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang huling anino ang dumaan sa isipan ni Terry habang tinititigan ang madilim na bahagi ng abot-tanaw. Ang tanong na nag-iwan ng isang maliit na kaba. Ngayong nakamit na nila ang kapayapaan sa Pilipinas,
Handa na ba silang harapin ang mga bagong hamon na darating kapag kinailangan nilang bumalik sa Riyadh upang ayusin ang huling bahagi ng kanilang legacy? O sapat na ba ang pag-ibig na ito upang protektahan sila mula sa mga multo ng nakaraan na hindi pa rin tuluyang natatahimik? Lumipas ang 5 taon na tila isang banayad na agos ng ilog, dahan-dahang humuhugis sa mga batong dinaanan nito. Sa isang malawak at maaliwalas na silid na nakaharap sa asul na dagat ng Pangasinan, nakatayo si Terry sa harap ng isang malaking bintana. Ang kanyang anyo ay hindi na ang katulong na laging nakayuko at takot sa sariling anino. Siya ngayon ay isang babaeng may taglay na ningning sa kanyang mga mata, isang liwanag na nagmumula sa isang pusong ganap ng naghilom. Sa kanyang mga bisig, karga niya ang isang batang lalaki na may mga matang kasing talim ng kay Rahim, ngunit may ngiting kasing amo ng sa kanya. Ang munting si Gabriel ay ang buhay na saksi sa isang pag-ibig na dumaan sa apoy ng pagsubok at lumabas na mas matibay kaysa sa ginto. Sa tabi niya, si Samira, na ngayoy isang ganap na dalaga, ay abala sa pag-aayos ng mga dokumento para sa Kalinga Foundation, isang organisasyong itinayo ni Terry upang magbigay ng legal at emosyonal na suporta sa mga kababaihang OFW na nakakaranas ng diskriminasyon at pang-aabuso sa ibang bansa. Ma'am, may dumating na liham mula sa Riyadh. Ang malambing na tawag ni Samira. Ang salitang ma'am ay tila isang himig na kailanman ay hindi nagsasawang pakinggan ni Terry. Kinuha ni Terry ang sobre. Hindi na ito nagdadala ng kaba o takot. Sa loob nito ay isang maikling ulat tungkol sa kalagayan ni Nadia. Ang kanyang tiyahin ay nananatili sa liblib na bahagi ng disyerto, namumuhay ng tahimik at malayo sa ingay ng korporasyon. Sinasabing unti-unti na itong nagbabago, nagtatanim ng mga punong kahoy sa gitna ng buhanginan upang humanap ng sariling kapayapaan. Napangiti si Terry habang nakatingin sa malayo. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbura sa mga sugat ng nakaraan. Ito ay ang pagtanggap na ang mga sugat na yon ay bahagi na ng kanyang kagandahan. Pinatawad na niya si Nadia, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat ang sarili niyang puso sa kapayapaan. Ang galit na dati ay tila isang mabigat na bato sa kanyang dibdib ay naglaho na, pinalitan ng isang malalim na pag-unawa sa kahinaan ng tao. Naramdaman ni Terry ang isang pares ng malalakas na braso na dahan-dahang bumalot sa kanyang baywang. Isinubsob ni Rahim ang kanyang mukha sa leeg ni Terry, humihinga ng malalim, tila doon lamang niya nakukuha ang lahat ng lakas na kailangan niya sa bawat araw. Ang init ng katawan ni Rahim at ang pamilyar na amoy ng sandalwood ay nananatiling kanyang kanlungan. "What are you thinking about, my love?" Bulong ni Rahim. Ang kanyang boses ay puno ng tamis na tila hindi nabawasan ng panahon. "Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Rahim," tugon ni Terry habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Mula sa kusina ng Riyadh hanggang dito sa pampang ng ating sariling tahanan, natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa riyal o ginto, kundi sa dami ng mga pusong natulungan nating tumayo muli. Humarap si Rahim kay Terry at hinawakan ang kanyang mga pisngi. Ang bawat haplos niya ay tila isang panata na paulit-ulit na binibigkas. "You are the greatest legacy of the Alfayed family, Terry. Hindi ang kumpanya, hindi ang mansyon, kundi ang pag-ibig na itinuro mo sa amin." Dahan-dahang nagdikit ang kanilang mga noo habang ang sikat ng araw ay nagsisimulang lumubog, nag-iiwan ng isang gintong guhit sa ibabaw ng dagat. Ang bawat hininga nila ay tila nagkakaisa sa ilalim ng kalangitang walang hanggan. Ang katahimikan ng hapon ay binuwag lamang ng tawanan nina Samira at Yusef na naghahabulan sa dalampasigan. Ang kanilang mga yabag sa buhangin ay tila mga nota ng isang masayang awitin. Dito, sa gitna ng kanyang pamilya, nahanap ni Terry ang sagot sa lahat ng kanyang mga dalangin.
Ang buhay ay maaaring maging malupit. Ang mundo ay maaaring maging mapanghusga. Ngunit sa loob ng isang pusong tapat at marunong magmahal, laging may puwang para sa isang himala. Ang kwento ng katulong na pinili ng puso ay hindi nagtapos sa isang kasalan. Ito ay nagpatuloy sa bawat araw ng pagsisilbi, pagpapatawad, at walang hanggang pasasalamat. Ang dagat ay patuloy na hahampas sa pampang. Ang hangin ay patuloy na ihihip sa mga puno. Ngunit ang pag-ibig ni Terry at Rahim ay mananatiling isang matibay na parola. Isang paalala sa lahat na kahit gaano man kadilim ang gabi, ang bukang liwayway ay laging darating para sa mga pusong marunong maghintay at lumaban para sa kanilang dangal.